Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 hanggang 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili niya kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Train the body. Naintindihan na po natin yung salitang disiplina. Ang kahulugan po niyan ay child training. Kumbaga sinasanay po tayo ng Diyos sa isang buhay na kakikitaan po tayo ng kabanalan at katuwiran. Kaya dito po sa pag-aaral natin sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, makikita po ninyo na napakahalaga po ng ating katawan sa paningin ng Diyos. Unang-una po ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Nananahan ng Espiritu Santo sa ating katawan. At ang ating katawan ay nilikha ng Diyos, created to glorify God. At kung mapapansin nyo po, ang ating katawan, yan po ang ating earthly dwelling. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 1, yan ang totoo nating tahanan, yan ang totoo nating sasakyan. Kaya dapat alagaan po natin. At dito mapapansin nyo po yung ating katawan ay tinubos din po ng Panginoong Hesus. Malinaw po dyan na sabi, tayo'y tinubos, binili sa isang halaga. Kaya kasama po sa redemption yung ating pong katawan. Yung healing, kasama po yan sa redemption na ginawa ng Panginoong Hesus. At ang ating katawan daw po ay property na ng Diyos. Hindi na natin pag-aari. Kaya pala si Satanas ay interesado sa ating mga katawan. Pinipilit niya itong sirain. Kaya ang sabi ng Acts chapter 10 verse 38, ang Panginoong Hesus tinulungan niya yung mga taong pinahihirapan, ino-oppress ni Satanas, sa pamamagitan ng mga karamdaman. Kaya alam niyo po, yung mga karamdaman na yan, galing sa dyablo po yan para sirain yung ating katawan. Ngayon, mahalagang maunawaan po natin ang kahalagahan ng ating katawan. Maraming tao ngayon pinababayaan lang ang kanilang katawan. Maging mga Kristiyano, ang mahalaga lang sa kanila ay yung espiritu. Pero totoo po, kailangan po ang ating mga katawan para mapaglingkuran po natin ang Diyos. Kaya dapat po tayo maging good stewards ng ating mga katawan. Sabi ng Biblia, inaani natin kung anong ginagawa natin sa ating mga katawan. Yun na sinasabi sa Galatians chapter 6 verse 8. Kaya kung mali yung pangangasiwa natin, pag-aalaga natin ang ating katawan, ay pagdating ng araw, aanihin natin ito sa pamamagitan ng mga sakit at karamdaman. At ang sabi ng Biblia, we can sin against the body. Nagkakasala tayo sa ating mga katawan kung tayo po ay nai-involve sa immorality. Yun po sinasabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 18. At sinasabi rin ng Biblia na we can offer our bodies to God as living sacrifice. Pansinin niyo po, katawan din po ang inaalay natin sa Diyos as living sacrifices, holy and pleasing to God. Yun ang sinasabi ng Romans chapter 12 verse 1. At sa Romans chapter 6 verse 13, ang ating katawan ay dapat ipagamit natin as instruments of righteousness. Kaya napakahalaga po ng pangangasiwa natin sa ating mga katawan. Mapapansin niyo po, sa Biblia tinuturo na dapat disiplinahin natin ang ating katawan. Ang ating Panginoong Hesus sa Matthew chapter 5 verse 29 hanggang 30, sinasabi niya kung yung ating daw pong mata ang magkakasala ay dapat pudukitin natin. Yung ating kamay kung magkakasala ay dapat putulin natin. Hindi po literal yun. Ang ibig sabihin po nun ay pigilan natin yung pong sanhi ng pagkakasala. Kaya napakahalaga po ng salitang self-control and temperance sa Biblia. Dapat marunong po tayong magpigil sa ating sarili. Kailangan daw po ang ating katawan ay slave to our spirit. Yan po tinuturo ni St. Paul sa 1 Corinthians chapter 9 verse 27. Ngayon, anong dapat gawin po natin sa ating mga katawan? Unang-una po, take care of your body. Kailangan ay mindful po tayo do sa ating mga kinakain, ginagawa sa ating katawan.
at sa maging sa pagpapahinga. Ano po? At alam niyo po, may tinatawag pong self-love sa Biblia. Yung sinasabi sa Ephesians chapter 5 verse 29. Kailangan alagaan natin yung ating katawan. Kaya dapat po nagda-diet tayo mga Kristiyano. Alam natin yung masama sa ating katawan. Nag-exercise po tayo para maging malusog po tayo. Ano po? At marami pong benepisyo ang pag-ehersisyo. Ano po? At yung pagpapahinga, rest. Ano po? Huwag nating abusuhin yung ating mga katawan. At hindi po natatapos diyan. Kailangan po palakasin natin ang ating espiritu. Ano po? At kailangan po tayo may regular diet ng Word of God. Ano po? At tayo po dapat ay laging nananalangin at nag-aayuno. Ano po? At makakalakad po tayo sa espiritu kung ang umiiral po sa atin ay yung ating pong spirit man. Ano po? Dinadaig nito yung works of the flesh. Ano po? At higit sa lahat, use your body to serve God. Paglingkod mo yung iyong katawan sa Diyos. Yun po sinasabi ng Romans chapter 12 verse 1 at Romans chapter 6 verse 13. Gamitin mo yung kalakasan mo. Ano po? Para paglingkuran ang Diyos. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo na pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.